Guys, kuha yung papel tsaka ballpen at sulat nyo to. Naiiwan ko na tong kalingap para dito sa kapalit na siguro 4 years din ako doon. Marami din akong nalalaman. Lahat pwede kong at naman alam natin lahat. Hindi naman natin alam. Kumbaga doon lang tayo sa realidad. Kasi kailangan natin isipin yung sarili natin. Kasi pag hindi natin inisip yung sarili natin, doon nakakatulog kayo ng manghimbing sa ginagawa niyo. Yun yung masakit na kinalimutan ka. Welcome back mga ka-boss D. So meron po tayo ulit panibagong topic sa ating Fam Talks. So medyo muna tayo ngayon, seryosong usapan muna ulit. Sa susunod na ulit yung games. So ang ating topic sa ngayon po ay betrayal or abandonment. Anong mas masakit? Kasi ito ay based na naman syempre sa mga experience natin at sa mga opinion natin. Kaya ang mag-share dyan sa atin, marami dyan pinagdaanan, si Hana at si Jenny. lahat naman tayo ako. Lahat tayo, may kanya-kanya tayo mga experience sa ganyan. Pero, sino ba mauna? Pagdating sa isang tao, sasabihin niya na sabay, ganon. Mas masakit sa kanya. Anong mas masakit? So, kami nga, dumaan kami sa abandonment. Siyempre, broken family kami. Oo, siya na muna dapat. Diba, broken kami. So, ang abandon doon is naghiwalay si mama at si papa. Si papa is umalis. So, yun yung abandoned na. Pero hindi maibig sabihin is kinalimutan kami. Naghiwalay lang sila. Pero, nandun pa rin yung suporta ni Papa, ni Kuya Brooks. At hindi naman nawala until now. At naging maganda ang sitwasyon kahit may second family na si Kuya Brooks. And okay na okay pa rin naman. Kaya ang abandonment sa akin is hindi ganun kasakit. So ano mas masakit sa'yo? Siguro yung betrayal. Pero yung betrayal kasi pagdating sa totoong kaibigan para sa akin at sa pagiging yung talagang nagtiwala ako ng sobra-sobra sa taong to, wala pa naman din nangyari sa akin. Tininaydor niya ako. Akala ko naman meron. Wala. Yung tipong Perfect. niloko niya ako, parang Bakit mas masakit yun sa'yo? ang sabi ko, wala pang nangyari. So, ang Feeling mo Sa lang. point mo lang. pero para sa akin, masakit din siya. Masakit din, parang depende sa sa point of view or sa karanasan mo. Kasi syempre, iwan ka ng magulang mo. Or ano ba abandonment? Magdating ba sa abandonment? Magulang talaga. Iwan. Magulang talaga ang pinag-uusapan. General, kahit Yung iniwan, may na-experience na ako dyan. Naiwan tayo sa naiwan tayo sa ere, naiwan tayo sa sitwasyon natin, parang ganon. Yung betrayal, sabi natin wala. Betrayal, lahat ng nakasalamuha ko, lahat ng mga pinagkatiwalaan ko, magaganda naman ang mga pinakita din nila sa akin. So, mas masakit sa akin yung abandonment. So, naiwan tayo sa area, yun na-experience natin yun, parang nung nakuha na nila yung gusto nila, nung dumating na sila sa point na nandun na sila sa inaasam-asam nila. Tapos, parang napag-iwanan tayo. Yun yung yun yung masakit na kinalimutan ka. So, yun lang. Wala tayong binabanggit dito at wala tayong Ano naman yun? Sa loobin. sa loobin lang natin yun. Ganun. Next. Ako at baka maayawan pa tayo. Daspat tayo eh. Sa akin naman, ang pagkakaintindi ko kasi sa abandonment ay pag-iwan. Sa betrayal naman is pagtataksi. Actually, parehas naman po silang masakit. And depende rin yun sa pangyayari at saka sa sitwasyon. Pero siguro i-base ko na lang siya sa experience namin ngayon. Sabay kasi siyang ginawa, betrayal at saka abandonment.
Siguro pag betrayal kasi parang pwede ka pa magkaroon ng chance na patawarin ulit yung tao or di naman kasi lahat ng betrayal sadya. Pwedeng depende sa sitwasyon or kailangan na yun gawin dahil depende sa sitwasyon. Pag betrayal kasi parang talagang wala ng chance kasi iniwan ka na niya eh. So para sa akin siguro ang mas masakit is abandonment. Parang kumbaga wala ng chance. Parang tinalikuran niya na lahat, tinapon niya na lahat. Okay. Matulalay tayo dito Easy. Pero di ba, Mga on the spot, ano po kasi ito topic eh. pero di ba choice naman din nila or natin kung i-betray natin sila or i-abandon natin sila. Oo. Nasa tao pa rin yun kung ano yung mas nangingibabaw. Depende siguro sa sitwasyon kung ano yung mga kapalit para gawin nila sa'yo yun. So, ganun siguro. So, mamaya itanong natin sa sarili natin kung kaya ba natin gawin yun sa ganitong halaga or sa ganitong bagay. Oo. Okay, so, hintayin natin sumagot muna lahat. Next. Wala akong maisip. Sino? Si Vince? Ba't lang yung isip ko? Para ano yan, sige. Kung anong mas masakit sa kanila. Oo. Since para sa akin ano din eh. Parehas din. Kasi parehas din namin na experience. Ako galing din ako sa broken family. So na-experience ko rin mga abandon ng Pero hindi naman talaga yung abandon din ng gaya nung sa iba. Parang nandyan pa rin sila pero ang nagpalaki sa amin magkapatid. Swerte pa rin lola. tayo, no, na Oo. hindi natin naranasan yung iba Yung na talagang walang-wala. Hindi na nila nakagilap yung mga ano nila. Diba? Swerte. Swerte pa rin tayo. So, pero ang mas masakit sa akin para sa akin is yung betrayal kasi syempre nag-build ka ng trust dun sa tao, nag-effort ka, ano ba yun? I mean, may ano kayo eh. Parang nag-invest ka sa kanya ng ano ba ang tawag ko yun? Tiwala mo sa kanya na na hindi ka bibitray. Pero ginawa pa rin. So parang ang sakit lang nun. Hindi, masakit talaga yun, syempre. Kasi, ayun nga, nagtiwala ka. Oo, eh. Kasi, Actually, ang hirap din kasi sa panahon ngayon magtiwala. So, pag nasira siya, madaming naaapektuhan. Parang yung tiwala mo din sa ibang tao, naaapektuhan na siya. So, mahirap talaga pagtiwala. So, ako na. Next. So, yun nga sa akin, same rin kay Hana, betrayal and abandonment, almost same sa akin ng pain. Kasi nga, pero tulad ng sabi ni Hana, in a different way. Pero pareha silang nagiiwan nga ng pain sa ating sarili. Unang-una, sa betray, kaya para siyang kambal yan combo kung tawagin. Lalong-lalo na sa sarili ko, sensitive kasi ako when it comes sa trust, tsaka sa pride. So, sensitive rin ako when it comes to security and self-worth. Tulad sa trust and pride, yun na nga yung betrayal. So, based on my experience, pagdating sa pagtitiwala sa kaibigan, doon mabilis ako magtiwala sa kaibigan. So, naranasan ko na na-try do rin ako. Actually, mga ganong sistema. So, lesson and learn sa akin na pag once na may na-meet kang people na pag once na nagkwekwentuhan kayo tapos ang pinag-uusapan nyo is ibang tao, like doon na yung nasasabing kiss and tell. So once na may na-meet kang people na nagki-kiss and tell sa'yo na sa ibang tao, wag mo nang pagkatiwalaan. Kasi kung yung ibang tao nga kinis and tell niya, what more pa sa'yo? So ganun yung naman. Pagdating naman sa abandonment naman, ganun din, masakit din siya kasi nga alam natin yung halaga natin sa sarili, kumbaga yung self-worth natin. So masakit siya, tas lalo na naranasan ko rin namang na-abandon din naman ako pagdating sa nanay ko. So yun, parang sobrang pain niya sa akin na naiwan kami. Tas lalong-lalo na nung time na yun, hindi pa malawak yung pag-uunawa ko. So, yung ginawa niyang pag-abandon sa amin, binalik ko rin sa kanya. Never
never ako nagre-respond sa kanya, as in ganyan. Kasi nga hindi pa malawak yung pag-iisip ko. Hanggang sa natutunan ko siya, hanggang sa naging lesson learned ko na siya na pagdating, tulad ng sabi ko sa inyo, sa betrayal na di na ako basta-basta nagtitiwala kasi na-experience ko na pagdating sa abandonment, kung iwan mo ako, di okay lang. Kumbaga, marami pang ibang tao dyan na mas deserve ako. Kumbaga, ganun. Kasi nga, sensitive nga ako pagdating sa self-worth, sa trust, mga ganyan. So, kayo. Yun. So- Yun naman yung ano ko. Kaya, oo. Kumbaga, kaya siya, combo na siya. Kaya ko siya tinatawag na magkakambal yan kasi tulad nun, hindi ka naman iiwan, like, yun na nga, pumapasok na yung abandonment kung pinahalagahan niya yung mga pangako niyo sa isa't isa na pumapasok yung betrayal. So, kung pinahalagaan ng tao yung mga pangako niyo sa isa't isa, hindi niya iisipin na iwan ka or iwan ka sa ere, mga ganun. So, yun naman yung napagdaanan ko. Pero, dun sa abandonment na yun, na ano naman, kumbaga, na lesson learned naman na sa akin and naging okay naman kami ni Mami, naintindihan ko naman na, okay, kaya nangyayari yung mga ganun. Kasi may reason, may purpose din kung bakit nangyayari yun. Kasi para hindi siya mauwi sa mga toxic situation. So, yun. Pero, lagi nating tatandaan, guys, na magandang nararanasan natin yung betrayal tsaka abandonment kasi binibigay yan sa atin ni God kasi may purpose. Kasi yan yung kahinaan natin eh. Tulad ko, kahinaan ko na masira yung tiwala, di ba? So, alam ko na kung paano ko siya i-handle na hindi na ako basta-basta magtitiwala. Kahinaan ko na iwanan ako ng taong mahalaga sa buhay ko. So, alam ko na hindi ko kailangang ibuhos 100% sa tao yung sarili ko. Yung ganon, yung parang, di ba, pag na-advise tayo na huwag mong mahalin ng sobrang ibang tao. Kumbaga, mas mahalin mo ng higit yung sarili mo kaysa yung ibang tao or yung partner mo. Parang tulad namin ni Dan, sa 100%, parang 70% mahal ko yung sarili ko, 30% ganyan kay Dan. Siyempre, di ba, hindi naman natin alam. Kumbaga, doon lang tayo sa realidad. Kasi kailangan natin isipin yung sarili natin. Kasi pag hindi natin inisip yung sarili natin, doon papasok yung maapektuhan yung mental health natin. So yun lang naman yung sa side ko. So may lesson din sa Lahat bawat may mga lesson, nangyari. pero wag nating dadamdamin yung nangyari sa ating betrayal, abandonment, kasi hindi talaga yung ibibigay. Kasi yun yung kahinaan natin eh. So, alam na natin kung paano na natin siya i-handle. Yun lang naman sa akin. So, yun naman, kung tayo naman yung nasa sitwasyon na anong pipiliin natin. Kunyari, tayo yung may option na try do rin yung taong to or iiwan natin tong taong to. Pipiliin ba natin na sisirain natin yung sarili natin para lang sa ganitong bagay? Parang ipagpapalit ba natin yung pinagsamahan natin para lang dito? So, ganun, yun naman yung tanong sa atin. Kung tayo naman yung nasa sitwasyon na magloloko tayo sa kanila, gagawin nyo ba? So kayo, anong opinion nyo dun? Ako, Diba? Handa ka bang ipagpalit lahat ng, kunyari, may pinagsamahan na kayo ng taong to, kunyari, si Dins, pero may dumating sa yung opportunity na gaganda yung buhay mo, pero ang kapalit nun, iiwan mo si Dins or ba, yung, kunyari, gano'n. Ako, feeling ko, kahit di ako perfecto ha, pero sa dalawang yun, wala akong gagawin. Kasi sobrang mahalaga sa akin talaga yung tiwala. So, syempre, hindi ka naman din magtitiwala sa taong hindi siya mahalaga. Parang hindi mo naman iiwan yung pag iniwan mo kasi yung tiwala, wala na din yun eh, diba? Ganun naman yun eh. So, para sa akin, masabi ko, Nawo-workout kambal naman, siya, magkakambal. Pero nawo-workout ang tiwala, mabalik ka. Kunyari, nasira mo na. Hindi. Pero pwede mong pagtrabahuan na maibalik. depende din sa kasalanan Depende. at saka Oo, sa sitwasyon. depende. Sa kasalanan na gawa. Pero ako, kung iisipin ko sa sarili ko, hindi ko kayang mang traidor kasi
siguro na-experience ko na, alam ko yung magiging trauma ng tao at saka yung impact niya. So, mahirap kasi parang feeling ko, ako nga na tinraidor, parang hindi ako makatulog, nahirapan ako magtiwala na sa iba, nagkaroon ako ng trauma. So, ayaw ko yun ma-experience ng mga taong mahal ko, lalo na yung mga mahalaga sa akin. So, hindi ko siya kayang gawin. Totoo to, hindi ako nagpapaka parang hipokrita or ano. Hindi ko talaga siya kayang gawin, guys, kasi parang alam ko yung pakiramdam pag nasisira yung mental health kasi na-traidor ka, parang sinira yung tiwala mo. So, hindi ko siya, kahit anong sitwasyon, parang pipiliin ko na hindi gawin yun sa tao kasi ayokong maka-experience siya ng trauma dahil ang hirap pagka ikaw na yung may mental health problem. Yun. Ikaw Sino? na. Ano nga yun? Kung ikaw yung Ano? makakagawa na yung Kung ako yung betrayal or ako yung abandonment. gagawa ng Oo. ganon. Ano yung chance na ipagpapalit mo yun para traidorin sila, di ba? Or iiwan sila. Ano yung mga bagay or anong dahilan? Same lang rin. Same lang rin talaga kay sa sinabi ni Hana. Pero ako kasi may kumbaga sa mga natutunan ko, mahilig ako mangkat talaga ng friends. Hindi dahil yung parang friends tayo for occasionally lang, mga ganyan. Pero hindi naman kita pero yung pagkakat nung makakasama mo pa ako, which is hindi na. Mga ganong bagay na kahit tumingi ka pa sa akin ng tulong or what, parang yun yung ganti ko na lang na iparealize sa kanya na sinayang ko tong taong to, na sinayang ko yung pinagsama namin. Kumbaga, yun naman yung way ko ng paggaganti or yung parang way ko na ma-realize niya. Hindi sa paggaganti na yun yung way ko na ma-realize niya na dapat hindi na nangyari sa isa't isa yung gantong sitwasyon. So, yun naman yung parang sukli ko sa kanya na never mo na akong makakausap, never mo na akong maihingian ng tulong. Kasi nga parang dun pa parang sa personality ko, dahil nga sa dami kong pinagdaanan, naging strong na ako. Kumbaga, mahirap na akong kunin, mahirap na akong suyuin, parang kailangan mo siyang pagtrabahuhan ulit or makita. Parang ako na lang yung kusa pag basta nakita kong worth it ka ulit na maging okay tayo, parang dun papasok. Pero sa ngayon kasi, mas nangingibabaw sa akin yung parang never muna, out muna, cut muna, yung mga Okay. Yun yung way ko ng pagsukli sa kanya. Hindi ako marunong gumante, ayokong gumante. Pero ipaparamdam ko sa kanya yung yung ganung gawa. O, ikaw naman. Ako na si Dins. Si Vince. Ikaw yung nasa ano gawin? Kaya mo bang iwan o ipagpalit si Hana? Di ba, parang mabigat yung decision ka agad. Naman yan. Kung ganun, syempre Oo. Depende, how much Hindi, daw? syempre, lahat naman How much? The price is right. syempre hindi, tsaka hindi naman ako ganun tao. Alam naman ni So, pagka ganun, wala, hindi ako ganun. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko kasi never ko pa naman ginawa yun na gumante, So, ayun, bahala ka kung basta maayos, maging okay, maging better person kayo parehas. So, sa akin, actually, kaya ako siya natanong kung paano kung sa inyo dumating yung ganong sitwasyon, napapapiliin kayo. Kasi may dumating sa akin na nangyari din sa akin. Kasi ngayon, nakikita naman siguro ng mga viewers or kung napapansin pa ba yung channel ko, lumayo na tayo sa diet. So, sabihin natin lumayo na tayo sa kalingap. So, meron nag-message din sa akin. Ayun nga, kinamusta ako. So, okay ka ba dyan sa sitwasyon nyo? Parang ganon. So, gusto niya siguro kunin para magsalita siguro ng about sa parang maging other side
ng Kalingap. So, yun yung sitwasyon ng betrayal, di ba? Or abandonment, na iiwan ko na tong Kalingap para dito. Sa kapalit na siguro kung ano man yung i-offer nila. Kasi, sabihin natin na 4 years din ako doon. Marami din akong nalalaman. Lahat, pwede kong at naman, alam natin, lahat ng pinagdaanan ko doon. So, ayun lang, meron lang nag-message sa akin na kung willing ba akong ipagpalit or bumaliktad sa kanila. Ano yan? Recent lang yan? Basta. So, syempre ako, ang iniisip ko, saan ba ako kakapit? Una-una iniisip ko yung paano ko bubuhayin tayong lahat. Pamilya ko, paano ako magpo-provide. Eh kung kaya nilang i-sustain yun, syempre magdadalawang isip ako. Parang sasabihin nila, sige, buwan-buwan, may ganito ka, may allowance ka. Syempre, para sa akin, ang iisipin ko, mawawala yung stress ko, yung takot ko. Na paano kung, kasi sagot na nila parang secured na. Pero, ayun nga, kung wala naman offer naman sa gano'n. Wala naman akong sinasabing offer. Pero, may dumating lang na nakapag-isip ako na, parang babaliktarin ko para lang sa ikakabuti ko or sa atin. So, iisipin ko, para sa atin, na ikakabuti natin kasi, so, ganun lang na dumating ako sa ganun point. And then, di man ako nagsalita, di ako sumagot, parang dinedma ko lang muna kasi wala naman sa isip ko talagang gawin yan. Ayoko naman maging katulad ng mga lumayo sa Kalingap, ng mga umalis sa Kalingap, na humina na yung views na wala yung channel, is naging kalaban na sila. Di mo tayo ganun. Siyempre, una-una kamag-anak ako. Kuya Bal, Kalingap Rab, at lahat naman ng nangyari sa akin sa Kalingap, hindi mangyayari yun kung hindi dahil sa kanila. So, hindi natin makakalimutan yun. Pero, ayun, syempre, nasa reality tayo. Kailangan natin mabuhay. Kailangan natin i-sustain kung ano yung buhay natin ngayon. So, yun, dadating talaga sa pagsubok na kailangan mo talagang gumawa ng desisyon na kung kailangan mo nang kumapit sa patalim. Mga tukso. Mga tukso. Sila ang lumalapit. So, thankful ako. Ano naman yan eh, nasa ano naman yan eh, tibay ng pag-iisip mo eh. And loyalty. so, thankful ako na nag-church na tayo. Na nakikilala natin si Lord, yung mga words niya, na mas nagbibigay sa atin ng chance na kung ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung stress na dinadala mo, ano man yung pagsubok mo, isurrender mo lang lahat kay Lord. Parang si Lord nang bahala sa'yo. Parang huwag kang matakot. Kung si Lord nga hindi nangangamba kung anong para sa'yo, ikaw pa kaya na tao ka lang naman daw. So, kung ano man yan, kinaka-stress mo, ibigay mo lang lahat kay Lord. Parang siya nang bahala. Meron siyang plano para sa'yo. Kung ano yung sa'yo, yun yung sa'yo. Hindi mapipigilan ng kahit sino pa yan. Walang walang makakakontra niyan. Pag para sa'yo, pag binigay ni Lord, yun yung mga natutunan ko sa pag-church natin. Siguro one month na rin, no? Or magma 1 month. Hindi man kami ganun ka-religious. Wala kaming alam sa mga, hindi ko kabisado yung Bible verse. Pero, may natututunan naman kami sa ginagawa namin simula nung naglipat kami dito. And ayun, hindi ko naman ipagpapalit yung mga lalo na si Kalingap Rab, di ba? Bata pa lang kami, may pinagsamahan na kami yan. Hindi tayo naligaw ng landas. So kaya gumagawa tayo ng paraan ngayon na ng sarili natin. Ako, ginagawan ko ng sarili yung channel ko. Gusto kong makilala ako sa sarili kong ginagawa dito. Gusto kong maangat yung channel ko sa sarili kong paraan. Tayo. Nasa diba? Credits. Parang sa akin na lahat kung ano man yung magiging bunga ng ginagawa ko ngayon, makikilala nyo na ako yun. Na parang ito na si Kalingap Dan, na umangat siya or lumakas ulit siya dahil sa ganitong gawain niya. So, yun yung gusto kong mangyari. Doon kasi lang pumapasok yung tinatawag na legacy. So, yun yung parang gumagawa ka ng pangalan mo na sa'yo makikredits yung lahat ng efforts na ginagawa mo. So, ipagpatuloy mo lang yun kasi okay naman yung ganung mga efforts na everyday mong ginagawa.
wala, parang nawala lang lahat kasi ng mga ginawa ko sa diet ng 4 na taon. Parang hindi ko na siya nadala dito. Kahit yung mga ibang comment section, nakikita ko, parang hindi na nila naaalala yung mga nagawa kong, sabihin mo, 5 pabahay ko. So, dun po pasok Diba? Sa yung dami ng- abandonment na dating mga andyan para sa'yo or yung viewers, kumbaga, diba? So, yun yung parang, isa yun sa example mo na na-abandon ka Yun. when it comes sa mga viewers. Lahat, parang simula na nga lumipat tayo dito, parang iilan lang yung mga sumuporta sa atin. Parang sa 4 na taon ko, sa dami ko nagawa doon sa diet. Pero hindi ko naman binibilang lahat yun. Hindi man ako nag-expect. Pero nakakalungkot lang, ganun lang. Pero thankful pa rin ako na meron pa rin. Especially kay Brisbane, Australia. Talagang hindi tayo iniwan. And sa lahat, di ba? Nagsama-sama pa rin tayo. So, yun. Kasi, yung ikinaswerte kasi natin lahat, kumbaga, dumating tayo, andito tayo sa point na parang nagsisimula ulit. Pero hindi tayo nagsisimula sa From the zero. scratch. Oo, from the scratch. Kumbaga, nasa kalahati tayo, naging lang natin. Pero at least, pasalamat tayo dahil until now, kumbaga, tuloy-tuloy, tsaka hindi tayo napapanghinaan ng loob. May times na naiisip natin, pero mas nangingibabaw na na mag-grind tayong ng sarili natin. Actually, i-share ko lang din. Kaya pinupush namin ni Deans, ako lalo na ako na mag-church din every Sunday. Kasi sa mga napagdaanan natin, di lang naman sa dait, sa lahat in general, sa pinagdadaanan din namin ngayon. Parang may part sa isip ko na parang naiisip ko kahit anong gawin mong kabutihan kasi talaga, di ba? Parang yung nasa paligid mo, puro kamalasan yung ibibigay sa'yo, kabaliktaran yung ibabalik sa'yo. Kahit sino naman dyan, kahit naman sa mga bashers dyan, kahit anong gawin namin na pagtulong, kahit gaano kalaking halaga pa yan, kasi si Kalingap Dan nga nakatulong, malaking bahay. Ako, maliit pa lang tutulong ko. Pero kahit sino sa amin na mas malaking tulong, hindi nila tinitingnan yung halaga kasi parehas pa rin naman kami pagbashi. Hahanapan nila ng ang liit lang na natutulong mo, bakit ito lang nabigay mo, ang dami mong sinasabi, di mo na lang ibigay, yung mga ganyan. So parang minsan nare-realize ko, parang nakakapagod din maging mabait. Kasi parang kahit anong genuine, anong intention mo sa tao, ang dami nilang... Sisirain ka pa rin. Oo, parang ang hirap din ng pagsubok na gano'n na minsan nababago ka dahil sa negativity nung paligid mo. Kaya gusto ko din mag-church na kasi ayokong maligaw ako ng landas. Oo nga. Naig yung nasa isip ko na wag na ako maging mabait, gantihan ko yung mga tao na ganito yung ginagawa sa akin. So, ganun. Ang goal namin ngayon is wag kaming maligaw ng landas dahil sa mga negativity nangyayari sa buhay namin. So, Naiyak na po si Vince. Tulo na yung luha niya. Parang, bago po kami mag-start, parang iniisip namin na walang sense tong topic namin, pero parang ang bigat pala. Parang bumibigat na eh. Parang ang bigat. Bumibigat na eh. Mga ganyan eh. kahit na napag-iwanan tayo, kahit na iniwan mo tayo, is mananatili pa rin yung kabutihan, and kung saan kami nagsimula, hindi namin makakalimutan yun. Ganun. Mananaig pa din po yung genuine intentions namin sa mga nakapaligid sa amin at sa mga tao. Kaya wag kayong mangamba sa pag kung sakaling lumulubog man kayo. Kasi nga, nung noon nga, di ba, nasanay lang tayo sa ganitong buhay, di ba? Parang, ang labas kasi noon, kaya rin natin. Kaya di ba sinasabi na mas masarap na nagsisimula sa baba hanggang paangat kesa naman yung nasa angat ka, bigla kang bababa. Hindi mo alam kung paano na lang mamuhay sa ganung paraan. Kaya di ba, nasasanay tayo na kumbaga dapat yung paa natin nasa lang. Sa ground Nasa ground. lang. Mga ganun. Oo, kasi hindi natin masabi kung anong magiging ikot ng mundo ng buhay natin. Kaya, always be humble lang. Diba? Ganun. So, So, yun. Yan, bago matapos yung... di nyo ba hihingihan yung opinion nila? Hindi. Si Mama, si Ayabet, wala. Ay, sila, sila. Oh, sige. Tapos Ayan, bago matapos tong yung video guys, kuha yung papel tsaka ballpen at sulat nyo to. It's not it's just a bad day, not a bad life. Isulat nyo. Isulat nyo. Tandaan sa Si Mama kaya si Ayabet. Sabi sa intro ko, another good day, another good parang kinabahan naman ako doon. Kala ko nung pasabog. Ala. Isulat nyo.
Basta lagi yung tatandaan lang talaga, huwag kayong matakot pag nalulugmok kayo. Kasi tayo man, dumanas tayo ng simpleng buhay. Di ba? So, kaya rin natin maging simpleng buhay. Kung baga bonus na lang kung ibigay sa atin yung ano, marangya ulit, di ba? Share blessings tayo. Ikaw, Mama Jem. Sige, sila mama, baka isang oras yan. I-explain mo pa yung betrayal ni mama tsaka abandonment yan. Literal, no? Yung literal. Next part 2 na lang kung gusto nyo ng part 2 na ganitong Ah, sige. topic. Iko-comment nyo na lang po. And ano din guys, i-comment nyo din dyan yung experience nyo about betrayal and abandonment para nagbabasa kami and nakaka-relate tayo sa isa't isa. Oo. Nai-inspire din po kami. Kung paano nyo siya winwork out, hinandle, ganyan. Yes. So, yun. So, sana ay ano Rin, nakatulong. Nakatulong. May nakuha kayong lesson na na-inspired, saka na-inspired din kayo sa mga sharing thoughts namin na napagdaanan namin about betrayal and abandonment. Yes, actually kami ni Ritz, pinagdadaanan namin siya until now. Kaya And ano medyo yan? mabigat pa. hanggang ngayon is nangyayari sa kanila yan kasi nga yun yung pinagdadaanan nila ngayon. Okay Pinagdadaanan kasi talaga kami, guys. pagdaanan nyo yan. Kasi ako, kumbaga, ako naman sa part ko, graduate na ako kasi natapos na ako dyan. So, Pero alam i-clear na. ko lang, baka akala nila kami ni Ritz yung may issue, ay hindi po. Then, shout out dun sa Sa taong binibigyan kami ng trauma. bigyan mo lang hint. Best friend. Ewan ko lang if napapanood Best niya po friend, ito best ngayon, friend. Pero kung nanonood ka man, di mo alam kung anong impact ang binigay mo sa amin. Di ka man lang mag-reply. Di mo alam na sinisira niyo na yung buhay namin yan. Hindi mo alam. Si mama, paulit-ulit na kay Hana. Huwag isipin, pero siya nag-iisip. So, Sana nakakatulog kayo ng manghimbing sa ginagawa niyo. Yun. ay baka ibang mag-isip dyan. Ano po yan ni Hana? Sa amin po to, Sa kanila dalawa po personal yan. ano po namin to. Baka ni Vince. isipin ng iba yung mga- Malayo siya sa diet sa kalikap, hindi po. Baka maging issue na naman. Malayo po siya doon. Ano po yan? Sa personal po nila. Connection namin sa investment namin. So, Yun lang, guys. bye-bye po. Bye.